ganyan kasisipag ang mga Pilipino rito sa Canada. Talagang hanap buhay ang ginagawa. Hello po mga ka-senior, good morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ngayon po ay nagpapagawa kami ng aming bahay. At sira na po yung pinaka dingding nung yung skylight namin. So may naman po, napakaginaw naman sa labas at ngayon pa naman nakakuha ng ulan, parang uulan or snow. So hindi naman na pwedeng iatras itong paggagawa nila, kaya ando doon sila sa labas at kahit malamig nagtatrabaho. Sige po mga ka-senior, samahan na lang ninyo kami sa pagre-repair nitong aming bahay. Ayan mga ka-senior, yung ginawa nila. Nilagyan nila ng plastic na parang yung pinaggagawaan nila dahil nga kaya nila magkaroon na alikabok itong kabilang panig ng bahay. Yan. So ang ginawa namin kahapon ay iminod namin yung mga nakakabit na nakalagay na mga mga istante at saka yung TV namin. Iminove din namin dito sa kabilang gilid. Yan, pati mga halaman. Hindi naman po masyadong malaki itong ipinare-repair namin dito sa aming bahay. Kaya nga lang ay marami kaming dapat ilihis na gamit para maka-access sila dun sa gagawin nila. Kaya ayan nga po, nakita ninyo may dinala na rin silang mga plastics para ipang-cover nga dun sa paggagawa nila at ayaw nga nila na kumalat yung ibang dumi sa kabahayan. Yung mga Pilipino OFW na gumagawa dito sa bahay namin, dito sa ipinare-repair namin, merong mason at merong karpintero. Kapatid sila nung kakilala namin na residente na rin dito sa Canada. Mga Pilipino naman din itong nakausap na namin, kakilala. Yan. Tapos meron pang nagagawa nitong aming daan papuntang garahe. Hindi pa naman maganda panahon at malamig. So ayan, ito yung ginawa nila. Kasi naman, kasi nang nakuha na yan, natanggal na yung kalikada sa baba. Ayan, yung ginagamit ng simento, talagang special na simento. Ako lang naman na nag-repair nito noong nasira na una. Ayan, at may mga bitak na rin. Yan. Sabay-sabay na ang pagpapagawa. At ipapakita ko sa inyo yung loob na ginagawa nila. Dito na ako dadaan mga ka-senior. Ayan, ito yung ginagawa nila. Yung sinasabi ko,
nasira na kasi yung dating nakakabit dyan. Pinalitan nila ng kahoy. Ay, medyo mahirap talaga magawa at ayun nga, sakto-sakto lang. Dalawa yung pinagagawa namin na yan. So, ito pa isa. Yan. Ganyan ang magiging itsura niyan. Ganyan yung inalis na yung kwan dyan at sira na nga. Yan. Sira na yan. Ayan, so ito mga kasenyor yung unang tinanggal na, yung unang nakakabit doon. So, ayan Ayan, sira na. Kaya pinapalitan na namin dahil nga dito. Ayan, ganyan yan. Kaya kahoy na lang ipinalit nila. Ayan. Ayan, mahirap din yung pagpuputol nila. So, tapos yan naman ay ito ginagawa sa karpintero at saka kung ito mga sa simento naman ang espesyalidad niya. So, ayan mga kasigyo, tignan nyo yung aming alamitan, no? Nakapos maluwang na yung kanyang kapalitadahan. Aba, parang mabubuo Meron pa doon sa sulok ayun Ayan. Oo, ito. Ito pa yung gagawin niya. Ayan. Mainam silang gumawa. Kung sila mga taga Bandang Bisaya kayo, Pero ang kausap namin dito yung ala rito ngayon dahil may trabaho. Pero babalik daw si Roger. Kapatid niya hindi dito. Hindi ba kayo kapatid ni Roger, ano? Huh? Kapatid ka ni Roger? Ganyan kasi sipag ang mga Pilipino rito sa Canada. Talagang hanap buhay ang ginagawa. Tatapos naman doon. Ayan, mukhang hindi pa yata makikisama ang panahon umaambon-ambon na, umuulan na ng mahina. Okay.
hindi pa nakakayari itong nag-sisimento. Ayan. Ito lang naman ang kanyang pupuno pipirmihin ng kwan. Yan. Itong iba naman hindi naman yung konti-konti lang yan. Tsaka ito, yan. Sana naman makisama yung panahon. Huwag namang ilakas itong ulan. At ayan nakikita niyo yung patak-patak ng ulan na yan. Sabagay pagka hindi naman kung sakali ihinto nila ito pag lumakas ang ulan, ay nagmimerienda lang sila sa taas at nakabili ng kape sa Tim Horton. Sige mga kasenyor, at papasok na rin muna ako, tumaambon. Bala. Yan lang. Wala na yan. Meron pa. Yung martilyo. Photo na daw? Ito isog nga. Sukat ulit. Ayun, na binago nila yung paglalagay ng kahoy dahil nasa mahirap at hindi pantay-pantay yung gumawa nitong dati. Hindi pantay ang mga sukat. So buti naman at dumating yung pinakabisor, kaya inayos niya. Ganon nga ang naging solusyon. Binago niya yung kuwanong kahoy. Talaga iba pa ng experience. Paano pala yan, Roger? Umuuga na, gumagalaw na, Oo, magaan din. Yung dalawa kasi, mayroon pang pupuntahan trabahong iba. Kaya ang nakatulog niya, itong gumagawa ng simento, tapos naman na niya yung ginagawa doon sa labas. Kaya siyang katulong niya sa pagpuputol nito mga kahoy. Pabilis pa pagkakagawa. Di bali, babarnisan mo yan. I-varnish ko ito ngayon. Babarnis mo na rin. I-humble ko na ito. Oo. Mayayari ito kasi. Kumasya ba yung kahoy, Roger? Kaya nga binili sa sukat kasi linggo ngayon Oo. Makatakbo kagad. Oo, maaga nagsasara, ano? Oo. Oo. Parang kukulangin, Kahoy? Sobra ba? Oo. So ayun mga ka-senior, at kasya naman pala yung kahoy na binili nila. Kaya baka mayari ni Roger yung pati pagbabarnish ngayon.